Magandang araw sa ating lahat. Ako po si Undersecretary Claire Castro at welcome po sa ating 2025 Post-SONA Discussions. Live po tayo ngayon sa Facebook at YouTube ng Radio Television Malacanang, Presidential Communications Office at ibang mga ahensya ng pamahalaan. Sana rin ay nasa maayos na kalagayan tayong lahat matapos ang sunod-sunod na bagyo at pag-ulan. Matapos ang matagumpay na State of the Nation Address ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mahalagang magkasama-sama tayo ngayon upang talakayin pa at maunawaan ng mas detalyado ang mga nilalaman ng talumpati ng ating Pangulo. Mula sa mga paksa ng seguridad sa pagkain, pagpapaunlad ng ekonomiya, pagprotekta sa kapakanan ng mga manggagawa, pagbuti ng serbisyong medikal sa bansa, at marami pang iba. Lahat ng ito ay tatalakayin natin sa susunod na 2 araw. Pero ngayong umaga, pag-uusapan natin ang paksang malapit sa ating sikmura, ang food security at economic development. Upang samahan tayo ngayong umaga, isang masigabong palakpakan para sa ating mga panauhin. Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Secretary Frederick D. Go. Department of Finance Secretary Ralph Recto. Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque. Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman. Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco. Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Department of Economy, Planning and Development Authority Undersecretary Rosemary E. De Leon. At National Irrigation Administrator Eduardo Guillen. Ang unang katanungan po ay para kay Secretary Recto ng Department of Finance. Binanggit ng Pangulo sa kanyang talumpati kahapon. Maganda ang ating ekonomiya. Tumaas ang kumpiyansa ng mga negosyante. Bumaba ang inflation. Bagamat sinabi rin niya na ito ay mga palamuti lamang hanggat hindi nararamdaman ng taumbayan. Gaano nga ba ito katotoo dahil kahit bumababa nga daw ang inflation rate, ay parang hindi nararamdaman ng taumbayan? Maaari niyo po ba ito maipaliwanag, Secretary Ralph? Yes, UC Claire, totoo naman yan. Totoo na gumaganda ang takbo ng ating ekonomiya, ang ating growth rate on the last 3 years is roughly 6% on the average, mga 5.9%. Doble to ng growth rate ng buong mundo at tayong isa sa pinakamataas sa buong Asia. Pangalawa, ang ating inflation rate sa ngayon ay bumaba na, totoo, tumaas yan noong 2022, 2023, gawa nung gera sa Russia-Ukraine dahil tumaas ang presyo ng fertilizer dahil sa gera at tumaas ang presyo ng bigas sa buong mundo. Ano po? Pero ngayon, nakontrol na natin ang inflation. Ang inflation ngayon ay roughly about 1.4%. So, fair assessment yung binanggit ng Pangulo at siya naman yung nagbigay ng marching orders sa darating na 1,000 days na handa naman ang Department of Finance na pondohan to at babantayan natin yung inflation. Alam po ninyo, noong nakaraan, natural sa tao na kahit na bumaba ang inflation rate, ibig sabihin tumataas pa rin ng 1.4% this year. Pero kung tumaas yan ng halimbawa 6% last year or halimbawa 5% in 2022, natural na kung titignan mo in a 3-year perspective, talagang tumaas pa rin ang presyo ng bilihin. Pero ang mahalaga ngayon, kontrolado na ang inflation. Katulad nga po sinabi kahapon ng Pangulo, ang dami po talaga niyang proyekto para sa mga teachers, para sa health concerns. Sabi niyo nga po ay may pondo. Paano po ba natin masasabi sa mga kababayan natin na huwag sila mag-alala dahil kakayanin ito ng administrasyon? Tama po yan. Ang gastos ng ating pamahalaan sa isang araw, itong 2025, ay roughly 17 billion a day. Na yan ang trabaho ng Department of Finance na
siguraduhin may pondo para maipatupad natin yung budget. Ang pinakamahalaga dyan, dapat yung mga proyekto natin sa budget ay tama yung pagpili. Kaya mahalaga dyan yung whole of government approach. Dito tayo sa executive, ganun din ang Kongreso. Siyempre, kinukuha rin ang input ng Kongreso dyan at mahalaga na piliin natin yung mga proyekto ng tama para na sa gano'n, mas maraming trabaho may bigay sa ating mga kababayan at kung maganda ang spending natin, dekalidad yung trabaho may bibigay natin. Sa ngayon, mahigit 50 million ang tao nagtatrabaho sa Pilipinas. Nung si Pangulong BBM ay naging Pangulo noong 2022, ang nagtatrabaho lang roughly about 45 million. At sa ngayon, mahigit 30 to 32 million ang nagtatrabaho na salary and wages. Ibig sabihin, mas dekalidad na yung trabaho dito ngayon sa Pilipinas kumpara sa nakaraang administrasyon. Maiba lang ako ng konti, Yes. Sec. Ralph. Pwede po bang bigyan nyo kami ng hindi dapat mangamba? Dahil di ba may kumalat, viral ito, yung tungkol sa pag-tax, Yeah. no? Dito sa savings. Yes. Para na rin sa lahat ng mga estudyante, baka yung mga nanay nila, Yes. may mga kaunting naipon, para Yes. naman maipaliwanag natin na dapat hindi sila mangamba dyan. Yes. Sa katunayan, alam po ninyo, very divisive minsan at maraming fake news sa social media. At noong nakaraang linggo, may lumabas na meme na ang gobyerno daw pinaplano i-tax ang savings ng mamamayan ng 20%. Ibig sabihin, according to that meme, pag ikaw ay naglagay ng pera sa bangko, 20% kukunin ng gobyerno. Wala pong katotohanan yun. Fake news yan. Ang katunayan, may mga batas na pinasa ang Kongreso, pinag-usapan ng mahigit 1 taon, 2 taon, pinagkasundahan ng House of Representatives at ng Senado, unanimous ang boto. Ito yung Capital Market Efficiency Promotion Act na kung saan ginawang pantay-pantay lang yung rate sa passive income on your interest income sa bangko, merong buwis yan. Yan ay nung araw pa, 1998, meron na. Ang ginawa lang ng batas na to ay ginawang one rate. Bakit one rate? Para easy to administer. At sino ang tatamaan dyan? 0.4% ng may savings na long-term sa bangko na kung saan yung 0.4% na yan ang pinakamayaman sa ating bansa. So mas makatarungan ngayon yung pagbibwis na yan, at sabi ko nga, lahat bumoto dyan sa House of Representatives at sa Senado. Pero may binawasan din buwis dyan. Para na sa gano'n, ma-deepen natin, maging mas maganda yung capital market natin. Dahil dito sa Pilipinas, nauhuli na tayo sa Southeast Asia. Dapat maturuan din natin yung mga kababayan natin ang tamang pag-invest. Halimbawa, gagamitin ko na ang pagkakataong ito, Yusek Claire. Halimbawa, kanina, papunta ako dito, nabasa ko sa payagan. Ang Meralco kumita ng mahigit 25 billion sa first half of this year. Ang BDO kumita ng mahigit 50 billion first half of the year. So, anong ibig sabihin yan? Karamihan tayo din nasa Metro Manila. Palagay ko, ang kuryente ninyong lahat dito ay Meralco. My advice, malaki ang binabayad na dividendo ng Meralco. Ang SSS, ang GSIS, bumibili ng shares of stock sa Meralco, nagbibigay ng dividendo yan. Yung puhunan mo, lumalaki pa. Pag ikaw nag-invoke ng time deposit sa bangko lang, baka mas mababa pa yung interest mo kaysa sa inflation rate. Kaya maganda, matuto tayo mga Pilipino mag-invest, halimbawa, sa mga dambuhalong kumpanya, katulad ng Meralco. Kung ikaw naman yung nagbabangko sa BDO, bakit hindi ka mag-invest din sa stocks ng BDO? Pwede kang bumili ng stock ng 5,000 piso, halimbawa, na kung saan nagbabayad ng dividendo ang BDO, ang puhunan mo, lumalaki din pag ikaw ay nag-invest. At kung hindi ka naman interesado masyado sa pag-i-invest ng diretso sa stock market, pwede kang pumunta sa SSS, pwede kang pumunta sa Pag-ibig, o kung hindi, sa bank manager mo. Sa SSS at Pag-ibig, tax-free yan. Pwede kang pumunta sa bank manager mo, magtanong ka kung meron kang bank manager para magbigay sa iyo ng mga suggestion kung saan ka pwede mag-invest katulad ng mga mutual fund o UITF. Ayan, ako maraming salamat. Kaya wag po kayo masyado maniwala sa fake news. Punta na kayo sa SSS, sa mga bangko para matuto kayo mag-invest. Thank you po. Thank you. Maraming salamat, Secretary Recto.
isa rin sa mga binigyan diin sa SONA ng Pangulo kahapon ang sektor ng agrikultura. Ito ang kanyang sinabi. Napatunayan na natin na kaya natin ang 20 pesos na sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating magsasaka. Para sa inyo po, Secretary Laurel, gaano nga ba kahalaga ang murang bigas sa hapagkainan ng bawat Pilipino? Well, good morning, Claire, no? And sana lalo na sa mga kabataan na nandito. Well, napaka-importante na may benteng bigas or murang bigas sa hapagkainan ng bawat pamilyang Pilipino, lalo na dun sa mga below middle class, ano? Dahil mataas ng standard of living ngayon at mataas ang bilihin, ay kailangan naman tumulong ang gobyerno para mapadali ang mapagaang ang buhay kahit konti, no? At isang pamaraan dyan ay through the sikmura. At para, di ba, pag may murang bigas ka, meron ka pang enough money to buy additional milk, gatas pang bata o kaya ulam, para mas maganda yung salo-salo sa bawat pang-araw-araw. Okay, ang tanong naman natin ngayon, ayan, meron pa po. Magandang balita naman din yung ulat ng Pangulo sa industriya ng pagninyog. At upang lubos na pasiglahin ang industriya ng niyog, hihilingin natin sa Kongreso, ayon po sa Pangulo, na amyendahan ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act para naman maging mas angkop sa mga pangangailangan ng ating mga magsasaka. Again, Secretary Laurel, marami ang hindi pamilyar sa industriyang ito. Gaano kahalaga itong Trust Fund Act na ito at paano ito makakatulong sa ating mga kababayang magninyog? Itong trust fund nito, ito yung Coco Levy Funds, na sa ngayon is almost mahigit 80 billion pesos na to, na hindi magamit ng mabuti dahil dun sa Coconut Industry Trust Fund Act na ginawa ng isang mambabatas natin. Ang ginawa ng batas na yon ay imbis na ang dapat ay i-focus yung 80 billion na yon sa replanting na tuloy-tuloy na pagtanim ng coconut natin, no, every year for the rest of hanggat may Pilipinas pa, dapat taon-taon nagtatanim tayo. Ang nangyari sa atin, dahil nga hindi nagamit to dahil sa mga dating issues dito, ay lahat ng coconut trees natin dito ay naging senile na o matanda na. At ang kaya niyang ibunga sa bawat taon ay 40 nut, 40 nut na lang, 40 nuts. Pero kung bata ito at young, hindi senile na mga trees, it can bear 80 to 100 nuts per year, no? At itong Pond Coco Levy Fund na to, ang unang intensyon nung ang nag-research ako is talagang dapat ito sa perpetual replanting nito. You know, we are one of the leading, either number 1 or number 2 tayo sa coconut industry. Pag hindi natin ma-unlock itong fund na to para magamit majority nito sa replanting purposes para umusad pa at maging number 1 ulit tayo sa mundo, ay walang mangyayari sa atin. Kaya napaka-importante maamyendahan itong batas na to para magamit itong pondo sa tamang paggagamitan. Ayan. Talking about funds, sir. Paano po ba natin, balik tayo doon sa 20 pesos na bigas, kasi ito yung mga gusto ng mamamayan natin. Paano natin masusustain yung 20 pesos na bigas next year? Ano yung aasahan natin? Well, ang plano natin is we will deploy or we will sell 20 peso rice to 15 million households. Ang isang household ho is about 4.2 people, no, per household. So about 60 million Filipinos ang tatargetin natin. And this is middle income families below, no? So halos kalahati ho ng ating populasyon ang ating mabibigyan ng 20 peso rice. But of course, may hard limit to sa initial start, no, at 10 kilos per month. At pwede hong rumami to as we go along kasi nga may mga logistical problems tayo. Sustainable to, of course, this is first, initially this will be a subsidy. No? Ang subsidy na ating nilaan ng gobyerno rito is 18 billion pesos for next year. No? But of course, ang gagamitin lang ng gobyerno for next year is cash in na ilalagay is 10 billion.
Yung 8 billion kasi meron na tayo as of the moment, no? Nandyan na. At palay na yan at bigas. But in the future, the way to make it sustainable is we plan to buy rice from the farmers with the additional funds at ibebenta namin yung 20% nito sa 20 pesos. Yun ang mabibili sa mga farmer. Yung 80% ng aming bibilhin na palay sa mga farmer, ibebenta to sa retail at anywhere between 38 to 42 pesos na may kita. So para ma-subsidize yung murang 20 pesos. But para magawa natin yan, kailangan din natin amyendahan ang batas ng RTL at babalik ang powers or functions ng NFA to be able to distribute rice so we can buy rice as we sell rice. Hindi kayo tulad ngayon, naka-buffer stocking lang tayo, kaya hindi kami makagalaw. Kaya nagpapasalamat ako kay Speaker Martin Romualdez dahil nag-file siya ng House Bill number 1 dito sa 20th Congress para maamyendahan itong RTL para maayos natin ang mga problema natin. Thank you. Ayan. Maraming salamat, Sec. Kiko. Dumako naman tayo sa pagninegosyo. Ang sabi ng Pangulo sa kanyang SONA kahapon, ipagpapatuloy natin ang pagbibigay ng puhunan sa mas marami pang negosyante para makapagsimula ng maliit na negosyo o micro-enterprise sa mababang interes at walang kolateral, pati na rin ang kapital at proteksyon para sa mga yamang isip. Gaano po kahalaga sa inyong ahensya at syempre sa ating mga kababayan ang pahayag na ito mula sa Pangulo? Secretary Cristina. Actually, napaka-importante po ang puhunan sa isang MSME or isang micro-enterprises kasi yun ang pinaka-importante na kailangan nila. Most of them, meron na po silang mga produkto pero hindi nila maisulong ito dahil kulang po sila ng puhunan. So, under the DTI, meron kaming attached agency which is called the SB Corporation. Bangko po ito. So, we have totally changed the patakaran or we have totally changed the process of acquiring loans dito. So, ang loans po niya, 1 year po, wala nang bayad ng interest and principal payment. So, we give the businesses at least 1 taon para makaumpisa at saka para makarecover. Tapos, ang interest rate nito, napakababa. In fact, in the start, kung hindi pa kayang magbayad ng interest, it's okay. So, magbayad lang ng principal. So, we have actually 1 year for them to get started. Tapos, wala po itong collateral, especially for amounts from 10,000 hanggang 10 million. Wala po itong collateral. So, this is given to all MSMEs. Mag-register lang po sila. There's no, not too much requirements anymore. Ang kailangan lang po nila is government ID. They need to be registered and compliant lang po. Then, the processing time is 1 week to 10 days, and they can get a loan already. And then, aside from this, we just launched also the Women Enterprise Fund, which was 2 weeks ago. Napaka-importante rin ito because we need to push the women-led and women-owned businesses. Kasi gusto ng ating Pangulo na magka-double income yung isang pamilya. Kasi actually, the normal family is the father is the one who earns the money and the mother stays at home. Pero ngayon, gusto na natin magka-double income. Kasi pag double income ang pamilya, then they can get better education, they can really uplift their lives, they can now go on family vacation, they can spend more time together. So, yun ang napaka-importante sa ating Pangulo. And puhunan po ang talagang kailangan. And before, ang na-out lang ho na is 2 billion. Pero last year ho, we were able to loan out 10 billion. And if there's needed money, then we can request sa DBM for additional funding to at least grow the MSMEs. Kasi 99.5% po ng business establishments are MSMEs and 62% of the labor force is also MSME. Yes, maganda po yan kasi mukha talagang tututukan ng Pangulo itong gustong pagninegosyo ng mga kababayan natin. Sana nga po ay magtuloy-tuloy ito. Well, anyway, meron pa po dito, hiniyag din po ng Pangulo, palalaguin natin ang mga industriya, mga pabrika ng sasakyan, hulmahan, electronics, biotechnology, pharmaceuticals, critical minerals,
telang Pinoy, halal, construction at mga planta ng kuryente. Magandang plano ito ng Pangulo. Ano ang mga nakikita nating susunod na hakbang sa DTI? We always push all the industries of the Philippines. No? Ito kailangan talaga nating push aggressively and kailangan natin suportahan. So the DTI is here to make sure that we get this done. So yung mga industries na ito, we have different programs that are available in the DTI, and we also have a lot of even loans, no, and even avenues for them to sell their products, whether locally or globally. Nandito po ang DTI para i-push yung mga produktong ito. Ma'am, tanong ko, yung po ba mabibigyan natin ng puhunan, imo-monitor din ba ng DTI kung nag-grow pa sila? Yung nabibigyan po natin ng puhunan na mga maliliit na negosyo, imo-monitor ba natin sila para hindi sila maligaw or magtuloy-tuloy yung kanilang pag-asenso? Actually, there's really a lot. We really have mentoring also in DTI, and then we really try to guide them also. But syempre sila, alam nila yung negosyo nila. So dapat they should be responsible kasi kahit papano they're already of age when they take this loan. So kahit papano we need to make sure that masusustain nila to, and dapat mabayaran nila yung para makaloan pa sila ulit. So dapat maging-responsable silang negosyante. Yan. Thank you po, Secretary Roque. Isa sa mga pinapalakpakan na pahayag ng Pangulo kahapon ay ang tungkol sa 2026 national budget. For the 2026 national budget, sabi niya, I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the national expenditure program. And further, I am willing to do this even if we end up with a reenacted budget. Secretary Pangandaman, mabigat ang pahayag na ito at ramdam natin kung gaano kaseryoso ang ating Pangulo. Ano ang implications ito sa ating pagbabudget kung pareho ang pondo sa nakaraang taon? Thank you, Sec. Claire. Magandang umaga po sa lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Totoo po yan. Seryoso po ang ating Pangulo na ayusin ang ating budget. Alam niyo po, ang pagbabudget, hindi po yan madali na proseso. As early as January, nagsisimula. Pagkapirma po ng Pangulo ng ating budget ng Disyembre, January po, i-implement natin yung mga proyekto na yan. Tapos, at the same time po, January, magkakaroon na rin po tayo ng budget call. Ibig sabihin, yung mga kasama ko po dito na kabinete, magsisimula na pong gumawa ng kanilang mga priorities, programs, and projects. So, napakahaba ng prosesong yan. Pagkatapos po yan, papadala po nila sa DBM, pag-aaralan po namin, may one-on-one po yan kasama ng ating mga kabinete. Pagkatapos po, may one-on-one pa rin po kasama ang ating Pangulo. Inupuan po yan ng Pangulo to make sure na yung mga programa na pinopose po natin sa ating budget consistent po doon sa mga roadmap at saka sa ating medium-term fiscal framework at Philippine Development Plan. Pagkatapos po niyan, uupuan na naman po ulit yan. Magkakaroon po ng kabinete, full cabinet, na tinatawag po kasama ang Pangulo, at iisa-isahin po yung laman ng ating National Expenditure Program. Napasa na po, papapasa po nila yan, i-approve po yan. Pagkatapos po niyan, meron na po tayong President's Budget, yung NEP po. After po niyan, ipapadala naman po natin yan sa Kongreso. So yung proseso po napakahaba. So pinag-isipan po ng mabuti ng ating Pangulo, ng Executive, kung paano po babalangkasin yung budget na yan. So kung yan po mababago at hindi po magiging katulad nung ginawa po ng ating mga kabinete, unang-una po babagal ang pag-i-implement ng mga proyekto. Kasi hindi po kami ready dyan Ang napag-usapan po namin sa loob ng 6 na buwan, yun po yung alam namin kung paano implement at saka paano isakatuparan. So pag magkaroon po ng mga bagong proyekto na hindi po consistent sa ating mga programa, mahihirapan po kami i-implement itong mga to. Madidelay po ang proyekto pag hindi po consistent ang ating budget doon sa inaprubahan po ng executive.
Ayan, maliwanag po yan Well anyway, ibinida rin po sa SONA kahapon ang mga sumusunod. Ang paglalaan ng 1 bilyon para makapagpatayo ng mahigit 300 na barangay child development centers. Ang pagdagdag ng 60,000 na teaching item. Itong mga magagandang balita na ito ay refleksyon ng mga prioridad ng ating pamahalaan. Sec Mina, ano po ang inyong masasabi rito? Tama po ito, no? Ito pong karagdagang Child Development Center at saka karagdagang mga guro na binibigay na po natin sa administrasyong ito. Ito po ay isang pag-aaral na ginawa po ng Senate at House kasama din po ang Executive. Ito po yung report na ginawa ng EDCOM. Matatapos na po ang EDCOM ngayong taon na to at kasama po doon sa kanilang pag-aaral na napakalaki po ng backlog ng ating Child Development Centers. Kung hindi po alam ng ating mga kababayan, ang Child Development Centers po, ito po yung nursery and prep. Wala po kasi tayong ganyan sa ating sistema. Hindi po katulad ng mga mas nakakaangat sa buhay. Yung iba po, 2 years old, 3 years old po nag-aaral na. Pero sa nakakarami po, wala po tayong ganyan. So inaprobahan po ng ating Pangulo ang pag-construct ng more than 300 Child Development Centers sa Luzon, Visayas, Mindanao. 3 million po per building at ang local government units po ang maglalagay ng mga guro o yung mag-a-assist sa mga bata para pag sila po ay pupunta sa Child Development Centers. 89 po dito sa Luzon, 106 po dito ay sa Visayas at may 133 po sa Mindanao. Kasama din po dito ang BARM. Merong 76 din po na itatayo sa BARM. Ang maganda po nito, napirmahan na po natin ang joint memorandum with DepEd at ECCD kasi katulong po natin sila sa pag-identify. Tapos mamayang hapon po, pipirmahan na rin natin together with the local government units yung mga benepisyaryo para masimulan na po nila yung proyekto. Sa teachers naman po, alam po natin lahat na may backlog sa teachers. Marami estudyante pero kulang ang ating mga guro. So sa panahon po, ngayon pong administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sisikapin po natin na matapos ang backlog na yan. Ngayong taon pa lang po, meron pong 20,000 teaching positions, may 10,000 admin positions. Bakit po importante yung administrative positions? Yung mga teachers po natin, hindi lang sila nagtuturo, sila na rin po yung gumagawa ng admin work sa opisina. So kulang po yung oras nila sa pagtuturo. So susunod na taon, dodoblehin po rin natin yan. Meron din po tayo mga guidance counselors na idadagdag. So it's more than 65,000 na po ang nabagawa nating na kikreate na nating positions para sa ating mga guro at saka sa mga admin staff. Yes, thank you. Actually po, isa sa mga mahal talaga ng Pangulo ay ang ating mga guro. Sinabi po yan ng Yes Pangulo. po. In fact, kasama din dito sa susunod na budget natin ay yung pagtitraining ng ating mga guro. Sec Mina, pakicorrect po ako, baka nagkamali ako. More than 300 child development centers or 300,000? 300 po. Okay. Ang ipinapatupad natin ngayong taon at magkakaroon pa rin po tayo sa susunod na taon. Salamat, Sec Mina. Isa sa mga mahalaga na banggit din ni Pangulong Marcos Jr. kahapon ang pahayag na ito. The Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. Ano mga plano ang ng inyong ahensya po para rito, Undersecretary De Leon? Yes. Una sa lahat, magandang umaga, Yusek Claire, and sa mga cabinet secretaries and of course the students who are here. No? Pakinggan nga namin yung, yung direktiba ng Pangulo kahapon. Yung Regional Project Monitoring Committee is actually a committee under the Regional Development Council. So talaga pong itong grupo na to, consisting of mga regional line agencies po ito, selected agencies po, may kasama rin po itong private sector. May mga private sector reps po sa mga RPMC. So meron po talaga silang minomonitor ng mga proyekto, pero yun nga, sa dami na ito, so baka hindi talaga nasusuyod lahat. There's really a prioritization that
that happens. So, with the directive from the President kahapon, ang gagawin po namin ay ipaprioritize po lahat ng yung may bibigay na list sa amin ng DPWH. And while waiting for that list, binabalangkas na po ng grupo namin, ng Regional Development Group namin, yung magiging protocol ng review para noon magiging objective, hindi naman tayo magiging witch hunting ganyan. So magiging objective po yung pagre-review nito at gaya na nga na sinabi ko, meron tayong private sector na representative dito. At magiging maagap din po kami sa pag-report po nito sa RDC, syempre, at sa Pangulo po. Yes, thank you. Kasi nga po yung COA nakikita, ghost employees. Meron nakita, ang DepEd, si Secretary Sani Angara, ghost students. So, think go with this sa pagtutulungan po ng DepEd. At nang sabi niyo po, may private sector tayong kasama, makikita rin po kung totoong may ghost projects. Thank you po. At nabanggit din po ng Pangulo, dumarami ang mga nalilikhang hanap buhay sa ating bansa ngayong pagpupursigi ng DOLE, DTI, DSWD, kasama pati ang DOT at mga kaugnay na ahensya sa paghahanap ng paraan at ng mga oportunidad para sa natitirang 4% ng ating puwersang manggagawa na hanggang ngayon ay walang trabaho. Sec Frasco, please describe the dynamic opportunities in job creation in our tourism industry. Maraming salamat, Yusek Claire. Good morning po sa lahat ug sa tanan natong kaigsuunan sa Visayas ug Mindanao, maayong buntag. Pinapasalamatan natin si Presidente Marcos dahil sa pamamagitan ng kanyang mga pahayag ay napapakita natin kung gaano kaimportante yung turismo sa ating ekonomiya dahil nakakapagbigay po ito ng trabaho sa ating mga kababayan. Ayon po sa Philippine Statistics Authority, hindi bumaba sa 6.75 million yung ating mga kababayan na nagkakaroon ng trabaho sa pamamagitan ng turismo. And no less than nearly 10 million are obtaining indirect jobs and opportunities through tourism. Kaya naman po, nakikita natin na yung kontribusyon ng turismo sa ating ekonomiya ay umabot na sa 8.9%. Isipin natin na yung 3.86 trillion na tourism spending sa bansa, whether by international tourists or domestic tourists, pumupunta po ito sa ating mga kababayan sa kanilang mga pamilya. Kaya naman po, direktiba ng ating Presidente na mas dagdagan pa natin yung opportunities for tourism employment. Which is why patuloy po yung ating trainings sa Human Capital Development. Sumobra na po sa 322,000 yung na-train natin under the FBSE or Filipino Brand of Service Excellence Program dahil kilala naman po talaga yung Pilipinas sa ating world-class hospitality. And of course, napaka-importante na bigyan natin ng tourism industry skills yung ating mga kababayan para employable sila sa kahit anumang tourism-related industry. Which is why we continue to roll out our tourism industry skills program. Anywhere from tour guiding, culinary training, pati na rin po yung ating mga lifeguard trainings, and other related tourism industry skills, meron po tayong training dyan. Nakipag-ugnayan din po tayo sa TESDA to be able to provide trainings and scholarships for our tourism frontline workers and those who may wish to enter the tourism industry. Dahil po yung audience natin ngayon ay made up of students, I invite you to explore a career in tourism because it provides opportunities for ascension in terms of career development and the qualifications are varied. Pwede na right out of high school, you're able to be employed already in tourism. Or whether you want a mid-level position, meron din po tayong partnerships with the Commission on Higher Education for tourism-related diploma courses. And of course, yung sa TESDA, we have vocational courses that are available for tourism employees and tourism workers rather. And that is why tourism remains a dynamic and very exciting industry. Dahil kahit ano pong mangyari,
whether there is a climate crisis or emergency, whether there are geopolitical tensions, whether there are challenges in terms of anything that has to do with our economy, tourism continues to be a stabilizing force that provides livelihood and employment to our fellow Filipinos. Sec Frasco, tanong ko lang, yung po bang fake news at yung mga na-highlights na mga petty crimes sa mga news, nakaka-apekto ba to sa turismo natin? Napaka-negative ng effect ng fake news sa ating bansa. Dahil sa turismo, napaka-importante yung confidence in the destination. Siyempre, pag nagpaplano ka ng family trip or solo trip, as the case may be, you would consider the safety of the destination. And once there are fake information that's out there that labels a destination or a country as being unsafe, of course, that's absolutely devastating sa ating mga destinasyon. Kaya naman po, inimbitahan po natin yung ating mga kababayan, be circumspect as far as deciphering information that's out there. Because any perpetuation of fake news affects Filipino families, Filipino livelihoods. Napakahaba na po ng journey natin in terms of recovery as far as the tourism industry is concerned. Ang hirap ng pinagdaanan ng industriya natin because of the pandemic, because of various disasters and the like, and other headwinds that we are facing. Yet, the tourism industry and all our tourism stakeholders continue to put in their blood, sweat, and tears to support Filipino families, to support our destinations. And that is why we invite everyone to tell the world how much there is to love about the Philippines and our destinations. And syempre, no to fake news po tayo. Yan, kaya dapat ipagmalaki natin ang San Juanico Bridge as tourist destination or tourist spot. Well, anyway, patuloy rin sa pagtatrabaho ang Administrasyong Marcos upang hikayatin ang mga investor sa iba't ibang panig ng mundo, kasama sa kanyang talumpati kahapon. My single resounding message to the international business community is this: the Philippines is ready. Invest in the Filipino. Bakit mahalaga ang pahayag na ito sa pag-unlad na ekonomiya ng ating bansa? Secretary Go. Salamat, Claire. Magandang umaga sa inyong lahat. Tama po to, itong pong sinabi ni Pangulo, dahil dito sa administrasyon natin, in the last 3 years, marami po tayong pinasang batas at executive order. Unang-una na po doon ang Create More Law. Pangalawa doon, yung Public-Private Partnership Law. At sa mga executive order po, ang daming pinasang executive order ni Pangulo na nag-i-improve ng ease of doing business, katulad po ng green lanes for strategic investments. Kasama na rin po doon ang mga streamlining of permits. Napakahalaga po sa atin na maka-attract ng mga investments dito sa bansa natin dahil ito po ang nagpro-provide ng mga trabaho. Ito po ang nagpro-provide ng mga good, high-quality jobs dito sa ating bansa. And, you know, every year we have a new generation of graduates from our colleges, from our vocational schools that are seeking employment. Kaya napakahalaga po itong mensahe sa lahat ng negosyante, kasama na po yung mga taga-Pilipinas at kasama rin po yung mga taga-ibang bansa, na the Philippines is more than ever open and ready to do business. Thank you very much, Secretary Go. Para sa mga umaabuso sa kalakaran ng agrikultura, binitawan ng Pangulo ang mga salitang ito. Binabalaan ko ang mga trader na magtatangkang magmanipula ng presyo ng palay o ng bigas o manloloko ng mga magsasaka. Hahabulin namin kayo dahil ang trato namin sa inyong ginagawa ay itinuturing naming economic sabotage. Pakipaliwanag nga rin po ito, Secretary, at bakit economic sabotage po ang itinuturing ito? Ganito po yun. Kasi last year, nagpasa po tayo ng bagong batas. Ang pangalan po ng batas ay Anti-Agricultural Economic Sabotage Act.
Sa batas po na to, ang nakasulat po dito ay kapag ang ginagawa niyong illicit trade ay higit sa for example 10 million pesos, ito na po ay economic sabotage. Siyempre po, every day, araw-araw, hinahabol po ng Department of Agriculture, hinahabol po ng Bureau of Customs, hinahabol po ng BIR, ang mga iba-ibang mga illegal na negosyo or mga taong nagpapasok ng mga produkto na wala sa tamang proseso, walang tamang permits. Pero ito pong economic sabotage po ay parang mas pataas na level. Pwede po natin habulin ang mga economic saboteurs for criminal acts. Hindi lang to labag sa business laws. Labag na to sa, may powers po ang council to imprison you, for example, to seize those illegal products. So, meron pong mas mataas na kapangyarihan po itong council to run after all these economic saboteurs. At kailangan talaga natin habulin to kasi ito po yung nagsasakit sa ating mga domestic industry, sa ating mga magsasaka, no, etc. So, this is a warning to those who engage in unscrupulous trades, no? Nahahabulin po sila. That is a warning. Thank you po, Secretary Go. Isa pang mahalagang aspeto ng pagsasaka ang irigasyon. Kaya't nabanggitin ng Pangulo sa kanyang SONA. Marami tayong mga malalaking proyekto na nakalatag para sa bultuhang supply ng malinis na tubig sa buong bansa. Anong mga proyekto ang tinutukoy ng Pangulo rito at paano ito makakatulong sa ating mga kababayang magsasaka? Admin Guillen. Naibaga-bigat, Yusek Claire. Magandang umaga po sa ating lahat. Actually, itong mga nakaraang taon po, marami na tayong natapos na mga irigasyon. Katulad ng Malmar Phase 2 natin sa Mindanao. Itong ating Balbalongaw Dam, yung Halaor Dam, yung Kabaruan Solar Pump Irrigation Projects, Solbec Dam, at marami pa pong iba. In fact, may mga bago po tayong projects ngayon. Pag tinataya po namin sa NIA, abot po ito ng almost 100,000 hectares. Ito po yung Inisaip, yung Ilocos Norte, Ilocos Sur Abra Irrigation Project, yung Tumawini Reservoir sa may Isabela, ito pong Balog-Balog Dam sa may Tarlac at yung Panay River Basin. So, ito pong lahat na ito ay patuloy po na ginagawa ng NIA to support yung ating food security program. At tandaan po natin, itong mga malalaking dams na ito po ay hindi lang po para sa irigasyon ito. Ito po ay para rin sa flood control. Ito po ay para rin sa ating bulk water, yung inumin tubig natin, sa aquaculture, sa tourism. So, yung hydropower, yung power production natin. So, napakalaking tulong po talaga itong malalaking systems na ito. In addition, meron pa po tayong ginagawa po ngayon, yung ating mga solar pump irrigation projects. Ang maganda po rito sa mga solar pump irrigation projects natin, yung Secretary, is that mabilis po ito na gawin ng NIA. Mga 4 to 6 months tapos po namin ito. At ito po ay, ang target namin dito ay yung nasa mga matataas, yung mga nasa upland communities po natin, yung mga nagtatanim ng mga high value crops. At talaga naman pong ramdam, yung implementation nito ay mabilis nga at ramdam mo kaagad yung impact sa ating mga farmers. So, ito po ay tinitignan din namin. Ang gusto ng ating Pangulo po kasi, yung mga irrigation projects na ito ay i-connect din natin sa mga projects ng DPWS, ito pong flood control. Ang mindset po na nakikita ko rito ng ating Pangulo, yung tinatawag nilang water management, para po pag magtayo ka, halimbawa, ng mga sabo dams, yung sabo dam kasi, ito na rin yung diversion dam ng NIA. So pwede ho kami magtulungan ng DPWS dito para po ituro namin kung saan dapat ilagay yung mga projects na yon. At ang NIA naman, sa amin naman yung irrigation component. So, in effect, makakatipid po tayo ng malaki sa ating mga construction, sa cost ng construction po natin. So, yun po yung isang ating tinitignan.
Ang totoo po niyan, may mga natapos na rin po kami ng DPWH dito. At ino-offer nga po natin for inauguration na para makita ng ating mga kababayan kung ano ba yung plano na gusto ng ating Pangulo when it comes to itong food security at mapakinabangan din yung mga flood control projects para makapag-produce na rin tayo ng pagkain. Sir, itong irrigation sa kayong mga dam na na-construct na, isa ba ito sa naging factor kung bakit naging maganda yung ani ng ating mga magsasaka itong nakaraang taon? Siyempre po, pag sinabi po natin food security, ang number one po na kailangan natin dito ay irigasyon. Dahil kung sahod ulan ka lang, mababa po yung productivity natin. At hindi lang yung isang factor lang yun, Sec Claire, ang isa pa nang nakita namin na magandang nagawa namin dito sa convergence namin ni Sec Kiko sa DA, yung pagpapalit ng cropping calendar natin. Kasi ang sinusunod dati ng ating mga farmers, yung kultura ba? Na dati kasi ang pagtatanim natin talaga, dahil nakasanayan natin, na sahod ulan lang, yung isang cropping natin, natataon siya sa June, July. Pag June, July, andyan naman po yung mga bagyuhan So, sa pagtutulungan namin ng DA, binago natin yung cropping calendar, instead na December at June, July, ginawa namin October. Pag October kasi, nakakatipid pati ang niya ng tubig pag October Kasi ang magastos po na sa pagpapatubig natin, yung land soaking na tinatawag. Babahayin mo yung kalupaan para lumambot, para maararo. Pero pag October ka nagtanim kasi, umuulan pa So hindi mo ginagamit pa yung, kahit huwag mong gamitin muna yung laman ng dam. Aali ka ng February, and of course, pag February, wala naman ang bagyo dyan. Yan ho, iniwasan natin. And then quick turnaround po kami ng March, aani ka ulit ng July. So, by doing that, actually, nakapagtala kami ng DA ng around 350,000 hectares na double dry cropping. Double dry ang tawag po natin dito. That would mean around 2 million metric tons na palay. So, additional po ito sa ating production. At yun po yung ating ginagawa, pero dapat nating isipin, hindi lang ito ang pinapagawa ng ating Pangulo sa amin ni Sec Kiko. Pati yung pag-capture ng whole value chain ng rice production, ginagawa namin ng DA po yan. Yung convergence namin, yung pagbibigay ng mga rice processing system, kung napansin ninyo, ang gusto kasi ng ating Pangulo, yung whole rice value chain, ay maging player dyan yung ating mga farmers, ma-empower natin sila para mabawasan yung middleman. Yan po. Salamat po, Admin Guillen. At para naman sa ating Department of Agrarian Reform, ito po ang sinabi ng Pangulo. Kasalukuyang pinapabilis ng DAR ang pamamahagi ng mga CLOA at ng mga e-titles, pati na yung mga COCROM bilang patunay na wala ng utang ang mga benepisyaryo ng Agrarian Reform. Upang mas maliwanagan po ang ating mga kababayan, lalo ng ating mga Agrarian Reform beneficiaries, pakipaliwanag po ang programang ito, Secretary Estrella. Maraming salamat, Secretary Claire. Akala ko, Yusek Claire, akala ko hindi na ako kasali. Kasali pa pala ako. Unang-una, nais kong batiin lahat We reserve the best for the last. Thank you. Nais ko pong batiin lahat ng ating mga panauhin at ang ating mga kasama sa kabinete. At lalong-lalo na ang ating mga kabataan, nandito sila. At ito'y tungkol sa kanilang kinabukasan. Mabalik ko tayo doon sa subject matter. Bumalik tayo at ating suriin ang datos. Noong huling isang taon at kalahati ng nakaraang administrasyon, ang kanilang naipamigay na mga titulo ay 26,000 plus. Hindi natin sila pwedeng sisihin dahil panahon yun ng pandemya. Ngunit nung naupo po ang administrasyon ng ating mahal na Pangulo, sa loob po ng 6 na buwan, magmula July 1st, 2022 hanggang December 31st, the same year, nakapagpamigay po tayo ng mahigit 26,000 pong titulo sa buong Pilipinas. Kaya ho yung nagawa po nung kabila, nung nakaraan,
na 1 year and a half po, halos napantayan ng 6 na buwan lang ng administrasyon ng ating mahal na Pangulo. Nung sumunod na taon, sabi ho ng ating Pangulo, hindi ako kontento sa ganyang numero. Kaya ho, yun ho, 26,000. Nung sumunod na taon, 2023, naging 50, mahigit sa 50,000 po ang napamahagi natin na mga titulo sa atin mga magsasaka. And then 2024, lumampas po tayo ng 100,000. At ito hong 2025, nakikita ko po, kami ay aabot sa 200,000 na ipapamigay na mga titulo. Ngunit, kinabahan ho ko doon sa sinabi ng ating Pangulo na tanggap niya ang resulta ng halalan at bigo ang ating mga kababayan sa ating performance. Kaya't kailangan dagdagan pa at bilisan pa. Dahil ho dyan, noon pa lang ho pagkatatapos ng halalan, mabuti na lang mahusay ho ang aking mga undersecretary, mga assistant secretary at mga direktor. Nandyan ho sila, pumapalakpak sila kanina. Hindi po ako ang pinapalakpakan nila, yung sarili po nila. Ayan ho. Pumapalakpak sila kanina dahil itong taon na ito, sa palagay ko, ang aming trajectory will be about 300 to 400,000 na mga titulo na ang tagal-tagal pong hinintay ng ating mga magsasaka. Yung iba ho naghintay ng 15, 20, meron pa naghintay ng 30 years. At sa wakas, natatanggap na nila itong mga titulong ito. Dumako naman ho tayo doon sa tinatawag na COCROM. Yun hong COCROM, ang ibig sabihin ho noon ay Certificate of Condonation and Release of Mortgage. Ito po ay ginagawa natin ngayon dahil sa mandato po natin sa Kongreso, kasi po nag-usap kami ng ating mahal na Pangulo nung siya po ay umupo na. Ang sabi ho niya, paano pa kaya makakabayad ang mga magsasaka sa kanilang utang sa lupa? Paano pa nila mababayaran ang amortisasyon kung tumaas ang presyo ng fertilizer, eka nga ni Secretary Ralph Recto, dahil sa nangyaring gera, pagkatapos nagkaroon ng climate change. At hindi lang yan, yung climate change, hindi na natin alam kung kailan ang tag-ulan, kung kailan ang tag-init. Pagkatapos nagkaroon pa ng pandemya, paano na makakabayad ang mga magsasaka sa amortisasyon? Sabi ko naman, palagay ko ho, Mr. President, mahihirapan silang makabayad. Ano kaya kung burahin na lang natin ang utang ng mga magsasaka na tungkol dyan sa amortisasyon? Kaya ang sabi ko, kinakailangan po ng batas, sabi ko. At nagpasa ang Kongreso at ang Senado ng isang bill at agad-agad pinirmahan ng ating Pangulo. At yan po ang Republic Act 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act na nagbuburaho, condoning all the loans pertaining to amortization of land. Yan ho ang pinakamagandang, isa sa mga pinakamagandang accomplishment nitong administrasyon ho. Wala na hong iisipin ang mga magsasaka. Noon ho kanyang ama, si President Ferdinand Marcos Sr. at ang aking lolo, si Secretary Conrado Estrella Sr. na kanyang kalihim ng agrarian reform noon, namigay ho ng lupa. At yun hong lupa na ipinamigay nila noon ay may kasamang utang. Ngayon ho, ang ating mahal na Pangulo at inyong abang lingkod, at dahil sa suporta rin ho ng Kongreso at Senado, namimigay tayo ng lupa ngayon. Libre na ho ang lupa na ipinapamigay natin.
At yan po sana ay pangalagaan pati ng mga anak at ng mga apo ng ating mga agrarian reform beneficiaries. Salamat po. Siguro po, Secretary Estrella, nung panahon po ni President Ferdinand Sr. at ni Secretary Estrella Sr. ay nag-uusap tungkol sa pagbibigay ng lupa sa mga magsasaka, kayong dalawa po ni PBBM ay nandoon at lagi nakikinig. Kaya ganyan din po ang inyong naging advokasya ngayon. Opo. In fact, nakakatakot nga ho yung sinabi ng ating Pangulo eh. Ang sabi ho niya, tsaka na tayo magpahinga, pagpatay na tayo. kaya talagang pinagsisipagan po namin lahat. Napakasipag po ng mga kasamahan ko dahil ang ating Pangulo is showing a good example. Siya po ay napakasipag, kagagaling lang ng abroad, ikot ng ikot, pagkatapos tatamad-tamad ka, baka masabihan ka ng mahiya naman kayo. Hindi ba? Kaya kailangan magsipag ho talaga. Salamat Secretary. Po. Ayan po. Sa puntong ito, atin pong sasagutin naman ang mga katanungan mula sa ating mga kaibigan mula sa media. Okay? Unahin po natin. Secretary Ralph, sa GDP growth within the context of external challenges, how is the performance of the Marcos administration doing so far? Alam po ninyo, Yusek Claire, magandang katanungan yan. Kung matatanda ninyo, naging napakalaking hamon para sa Pilipinas itong third decade of the 21st century. Dahil unang-una, nag-umpisa tayo sa pandemic noong 2021. At matatanda ninyo, ekonomiya natin noon ay bumagsak na mahigit 9.5%. Mas malaki pa ang bagsak kaysa noong World War II, kung tutuusin natin. At dahil doon, milyon-milyon tao ang walang trabaho, nag-lockdown yung ating ekonomiya. Nung si Pangulong BBM ay naging Pangulo noong 2022, ang utang ng Pilipinas noon mahigit 13 trillion. Kulang-kulang 13 trillion. At pagkatapos noon, nagkaroon ng gera ang Russia-Ukraine. Dahil dito, tumaas ang inflation, tumaas ang presyo ng gasolina, tumaas ang presyo ng pagkain, lalo na ang bigas. No? At pagkatapos noon, nagkaroon pa ng gera ulit. Yung Israel-Gaza, Israel-Iran, may trade war. Ngayon, meron mga tariff war na nangyayari sa buong mundo. Sabi ko nga kanina, ang expectation na ekonomiya ng buong mundo ay lalago ng 3% sa taong ito. Ang Pilipinas naman, inaasahan natin ang ating ekonomiya ay lalago na mahigit 6%. Nabanggit ko rin kanina na ang inflation rate sa buong mundo ngayon, mahigit 4 to 4.5%. Ang Pilipinas ngayon, itong May, I was about 1.4 to almost 2% maximum. No? So kung titignan natin, we are one of the fastest growing economies. We're able to create jobs. And if we can grow 6 to 7% annually for the next 10 years, that will double the size of the Philippine economy. Ibig sabihin, ang kinikita ng bawat Pilipino, dodoble din. No? So we are on track in achieving this. No? At pagdating ng 2028, naasahan natin na ekonomiya ng ating bansa mahigit 37 trillion na ang laki ng ekonomiya ng ating bansa. Gusto ko rin dagdagan, Yusek Claire, na lahat nung nabanggit ni Pangulo sa SONA niya kahapon, handa ang Department of Finance na punuan yung pondo na kinakailangan para do sa 1,000-day roadmap ng Pangulo. Naku, magandang balita po talaga yan, Sec. Ralph. At thank you po. Thank you. Ito naman po kay Secretary Mina. How will the DBM help ensure that this year's budget deliberations are more transparent? Do you support an open bicameral process? Unang-una po, nauna po ang eksekutibo na magsabi na kung maaari, ibuksan ang ating bicameral o ang proceedings ng ating budget deliberation mula sa simula hanggang sa dulo, hanggat ito po ay makaabot sa Office of the President, hanggat ito ay mapirmahan ng ating Pangulo. Ang ating budget po ay napakahabang proseso. Pag natapos po ang ating budget, yung sinabi ko po kanina, ito po ay magiging President's budget.
Sa ngayon po, iniimprenta na po ang ating budget. In 2 weeks, ibibigay na po natin ito sa House of Representatives at saka sa Senado. Yan po, pagkatapos po natin yan ibigay, nakapublish na po ang ating National Expenditure Program sa ating website po, sa DBM. Pagkatapos po niyan, magkakaroon na po tayo ng sunod-sunod na consultation at budget deliberation sa Senate at saka sa House of Representatives. Lahat po yan ay open sa public. Via Zoom, makikita po nila yan sa website ng DBM, sa website ng HOR, sa website din po ng Senate. So, ang gusto po sana natin ay makibahagi ang ating mga kababayan, lalo na po ang ating mga kabataan, para malaman po nila kung paano ang paggawa ng budget at saka kung paano po ito matatapos. Sinimulan natin nang ito ay bukas sa tao, hanggang sa matapos po ito po ay bukas sa tao. So, ang panawagan po natin, yung mga kabataan dito, anyway, tech-savvy naman sila sa kanilang mga telepono, sa kanilang mga laptop. Pwede nilang buksan kaagad yan, tingnan ng social media, mag-YouTube sila, mag-Facebook sila. Gamitin po nila yung plataforma na yon as an opportunity para makipahagi po sa ating budget. Thank you very much po, Secretary Minao. Makibahagi po kayo para open po ito sa lahat. Kay Secretary Kiko, marami po kayo nahuli noong nakaraang buwan, araw, ng mga smuggled goods. Will the DA file cases against traders who are taking advantage of rice farmers? Definitely yes. No? Kanina nang binanggit ni Secretary Go na it is economic sabotage, no? Yung magbili ng palay sa masyadong mababang halaga. No? At that is equivalent to profiteering. No? So yes, definitely we will go after them as mentioned by our President himself. At nakikita naman natin na ang puso ng ating Presidente ay palaging nasa panig ng mga farmers natin. Kaya siya mismo ang nagbigay ng direktiba na habulin itong mga to at imbestigahan at kung kailangan kasuhan kagad. Thank you. Thank you very much, Sir Kiko. Kay Secretary Estrella po, marami na po tayo napamigay na CLOA e-titles. Paano po natin masisiguro na hindi lang titulo ang maibibigay natin sa farmers para magtuloy-tuloy yung ganda ng ani nila? Napakaganda hong tanong niyan. Ang Department of Agrarian Reform po, dati ang tawag dito Department of Away and Reklamo pero ngayon hindi na kasi napakarami pong support services na inaibibigay natin. Bukod sa nagtutulong-tulong kami ni Secretary Kiko Laurel, bukod sa farm to market roads, nakakapagbigay din kami ng mga irrigation projects. Kamakailan lang, nag-groundbreaking kami kasama ang ating Pangulo at ganun din si Administrator Guillen. At meron kaming napakalaking irrigation project na sinimulan. Actually, hindi yung sinimulan. Itinutuloy lang po ng ating mahal na Pangulo at ng abang lingkod. Ito pong project na ito ay magbibigay ng irigasyon sa buong taon sa 12,000, mahigit 12,000 hectares. At malaki pong maiko-contribute niyan sa ating food security at sa ating ekonomiya. At hindi lang ho yun, namimigay rin tayo ng farm machineries and equipment. Sa katunayan dahil sa suporta natin sa maraming mga kooperatiba ng agrarian reform. At ang isang kooperatiba natin sa Mindanao, galing lang ako doon, mga cacao planters, ang kanilang produkto ay nanalo ng top award sa France dahil sa husay ng paggawa nila ng tsokolate. At ganun din sa mga iba pang lugar, maraming success stories ang agrarian reform. Hindi lang nga kami marites, pero pagsasabi na namin mula ngayon. Ganun po. Salamat po. Thank you, Secretary Estrella. Napakaraming programa na ang nagawa, marami ng projects na natapos. Nakakapagtaka lamang po bakit yung mga obstructionists hindi nakikita itong mga proyektong natapos na. Well, anyway, salamat po sa pakikibahagi ng ating mga kaibigan sa media. Kasama rin natin dito ng live ang mga mag-aaral, mula sa San Juan National High School.
At mayroon po tayong mga ilang katanungan mula mismo sa mga estudyante. So unahin po natin si Nicole Ventinilio, grade 10, section Mabini ng San Juan National High School. Nasaan si Nicole? Okay. Tanong po kay Secretary Kiko, paano po masisiguro na hindi malulugi ang mga magsasaka pinapatupad na sa pinapatupad na 20 pesos kada kilo na bigas? Well, good question, no? Ang ipapamahagi natin na 20 pesong bigas ay it's only a small portion ng ating produksyon, no? It is only about 10 to 15% of our total production. So ibig sabihin yan, mag-hit 80 to 85% of our production should be sold at the right prices, ano? At na hindi dapat malugi ang ating farmer. Ganon din ang sinasabi natin ay kung may malulugi man dito sa ating programa na ito, sa pangako na natutupad na 20 pesong bigas, ang dapat malugi dito ay ang gobyerno lang. Hindi dapat malugi ang ating farmer. Maraming fake news at maraming taong nagte-take advantage, lalo na mga ibang trader na ginagamit yung ating 20 peso na programa para mapababa ang presyo ng palay. At hindi tama yon. At hahabulin ho natin yon at susiguraduhin natin sa susunod mga harvest seasons ay maayos na itong mga problema na ito sa baba ng presyo ng palay para maging mapayapa din naman ang ating mga rice farmers muli. Yan. Thank you po, Sec Kiko. Ito naman ay mula kay Shuyen Macariola, grade 10, section Malvar, same school, San Juan National High School. Nasaan si Shuyen? Opo, medyo mabigat po ito, ha? Daig pa po yung question mula sa media. In President Marcos Jr.'s 2025 SONA, he emphasized the country's agricultural growth and sector, also the improvement of the food security and the economy. How do his proposed policies such as investments in local farming, modernization of supply chains, and support for small businesses address the long-lasting issues of rural poverty, food accessibility, and economic inequality? Sino po ba ang mas... Kayo po, Sec Kiko. Akin ulit. Well, definitely we need to invest in our rural areas, ano. Ang pinaka-importanting investment sa ating rural areas natin is mostly agricultural. So ang pinaka-importanting investments dito ay, of course, number 1, irrigation, water impounding. Number 2 would be post-harvest facilities, no? Katulad ng mga rice mill, dryers, for corn, for rice, cold storages for high-value crops. So lahat yan Lahat yan actually sa totoo lang, napabayaan yan ng matagal. Unfortunately, I have to say it, ng previous administrations ever since 1986 sa aking pagsusuri. Ngayon lang sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos na talagang pinapansin ito at talagang nag-i-invest ang ating Pangulo sa rural development ng ating agricultural value chain. But of course, the government does not have the money to invest in everything. So we really need the help of yung private sector na, no? Local and international, para tulungan tayo, para maitaguyod natin ulit ang food systems natin for our food security. Salamat, Sec Kiko. Ngayon, bilang panghuling pahayag ng ating sa atin, ano na po? Okay, ng ating mga panelists, nais po namin kayong tanungin. Very brief po Ano ang aasahan ng taumbayan sa administrasyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. upang mas mapaganda at maiangat ang buhay ng mga Pilipino sa ilalim ng bagong Pilipinas? Very briefly, kumpletuhin niyo po ang pahayag na ito. Sa bagong Pilipinas, blank. Sec Ralph. Sa bagong Pilipinas, ilalapit natin ang gobyerno sa inyo. Sisiguraduhin natin mapagaan ang buhay ninyo
dahil yung mga serbisyo ng gobyerno ilalapit sa inyo at padadaliin po natin. Thank you po. Sec Kiko. Sa bagong Pilipinas ay aayusin natin ang lahat na nagiging issue at problema natin sa agrikultura. Kaya para sa pagbaba namin by 2028 ay maayos na sana lahat. Sec Roque. Sa bagong Pilipinas, makakaasa po kayo that all the departments and the cabinet secretaries are going to work together to make sure na lahat ng programa na gusto ng ating Pangulo ay magagawa. We have 3 years to go, and definitely aggressive po ang approach ng lahat ng cabinet secretaries sa gusto po mangyari ng ating Pangulo. Sec Estrella. Sa bagong Pilipinas, lahat ho kami na mga kalihim ng ating administrasyon ay magkakaisa. Magbibigkis-bigkis po kami ayon sa aming sinumpaan at bilang Pilipino at nagmamahal sa Pilipinas, kami po ay magtutulong-tulong upang mapaganda ang buhay ng mga agrarian reform beneficiaries at ang lahat ng ating mga mamamayang Pilipino. Salamat po. Thank you. Sec Frasco. Yusek Claire, as I know this will be broadcasted all over the country, I'll speak in Cebuano. Yes po. To be inclusive sa atong mga kabisayaan ug igsuon sa Mindanao. Sa bag-ong Pilipinas, administrasyon ni Presidente Marcos, hataga nato ug dugang pa nga mga oportunidad nga makatrabaho ang atong mga kaigsuonang Pilipino, nga ang ilang mga gagmay nga negosyo mas mudako tungod kay naay oportunidad nga makakuha og igong kapital. Sa bag-ong Pilipinas, ang atong garbo isip mga Pilipino ato pagyong uswagon ug maayo aron nga ang progreso sa Pilipinas matagamtam sa atong mga kaigsuonan, sa ilang mga pamilya ug makita sa tibuok kalibutan nga dinhi sa Pilipinas. Kitang mga Pilipino, we are proud to be Filipino. We are proud to banner the beauty of our destinations, and we are proud to declare to the rest of the world that we love the Philippines. Thank you. Secretary Mina. Dalawang bagay lang po. Sa bagong Pilipinas po, asahan niyo po na ang Department of Budget and Management, katuwang ng ating mga kabinete, na magiging responsive po ang pagsasagawa ng ating budget. Kung ano po ang kinakailangan ng tao, makikinig po kami dyan, handa po kaming mag-invest dyan. Pangalawa, we will also make sure na kung ano ba ang budget na nakalaan sa atin ay makaraning ng mas mabilis sa mga tao. We will be more transparent, we will be more accountable sa mga kababayan natin. Thank you. Sec Go. Sa bagong Pilipinas, lahat ng ginagawa namin ay para sa inyo. Malinaw na malinaw po ang mga instructions ni Pangulo sa buong kabinete. Everything we do is for the people. Whether it is delivering lower food prices, healthcare, education for our youth, jobs for everybody. Kaming lahat po ay focused at dedicated sa pag-deliver ng services po sa inyong lahat. Thank you. Thank you po. Yusek Adilion. Thank you. Sa bagong Pilipinas, makakaasa po kayo that it will be a government that really works for the people, at hihikayatin din po namin ang lahat-lahat ng mga sektor, pati mamamayan, pati mga estudyante, na tulungan kami para mas malapit na natin makamit ang ating ambisyon, matatag, maginhawa, panatag na buhay. Thank you. And Admin Eddie. Sa bagong Pilipinas, makakaasa po kayo na patuloy ang aming samahan, ang aming convergence ng iba't ibang agencies para ma-empower natin yung mga farmers natin, para doon sa value chain ng rice production, ng food production ay may kapangyarihan po sila. And, mabawasan po yung kapangyarihan ng mga middleman at para po more equitable, mas makikinabang po ang mga farmers natin at mga consumers. Maraming salamat po sa ating mga butihing panelists, gayon din sa lahat na nakadalo at nakilahok ngayong umaga para sa ating makabuluhang talakayan kaugnay ng seguridad sa pagkain at pagpunlad ng ekonomiya. Mura, masustansya at maaasahan na supply ng pagkain, matatag na ekonomiya na pinoproteksyonan ang ating mga iba't ibang industriya. Yan po ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Magbabalik po mamayang alas 12 ng tanghali para sa susunod na sesyon.
ang Environmental Protection and Disaster Risk Reduction Cluster. Ako po si Undersecretary Claire Castro at ito ang 2025 POSONA Discussions. Maraming salamat.